Hello pong muli mga katambay. Kamusta pong lahat? Magandang araw po, tanghali, hapon, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon mga kabayan. Samahan niyo po ako, magkomento po. Dito po siyempre sa ating tambayang mga kabayan. Umpisahan na po natin mga katambay. Samahan niyo po ako. Alamin naman natin dahil nga po nagkakatuklasan na po ng mga sinasabi pong korupsyon yata sa ating gobyerno na hindi maipaliwanag po ngayon. Di po ba? Ito po, alamin naman po natin kung ano na ba talaga ang nangyayari. Nasaan na ba ang Maharlika Fund, mga katambay? Ito po, samahan niyo po ako at pakinggan po natin. Ito pong napaagaling pong makabayan. Makabayan po ito. Isa pong profesor at isa rin pong analyst, political analyst, mga katambay. Napaagaling po at samahan niyo po ako at komentuhan po natin. At nagtatanong din po siya at napaaganda po na kanyang pagsusuri, mga katambay. Si Miss Malu Tikiya, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin. Ang tanong ni Kamanong, siyempre po, tanong po rin ninyo, mga kababayan, mga katambay. At tanong din po ni Miss Malu, nasa na ba ang Maharlika Fund? Ito po, pakinggan po natin siya at komentuhan po natin, mga katambay. Ang pag-uusapan po natin, yung Maharlika, no? Yung tinatawag na Maharlika Investment Fund. Ano na ho ba nangyari dyan? Ang tagal na ho ang naging batas, no? Republic Act 1195 po ang batas ng Maharlika Investment Fund na pirmahan ng ating Pangulo ng 2023 na July. So, nag 1 year na ho. Hindi natin maintindihan kung ano nangyayari. Wala tayong nababalitaan, walang opisina, di ba? Wala ho siyang opisina, walang contact number, may website ho doon sa Department of Finance na website, pero hindi natin alam kung ano nangyayari, hindi transparent. Bakit po? Grabe pala, no, mga tama, itong Maharlika Fund, di ba? Naging isabatas na po pala ito, 2023, noong July. Di ba? Tapos walang opisina, walang contact number, mga tambay. Grabe, no? Grabe pala itong ginawa po nilang Maharlika Fund, mga katambay, itong investment. Grabe, no? Napaka-agresibo po sila rito, di ba? At ito, isa pangunguna po ito, kung natatandaan niyo po, yung anak po, yung junior, ang nagprosigi po nito, halos, lalo sa Kongreso, di ba? Para maging batas itong Maharlika Investment Fund, di po ba? Si Marcos, I think si Sandro Marcos Jr. po, mga katambay. Napakaganda po. Ang ganda ng pagsusuri po ni Prof. Pakinggan pa natin. Talaga po na kung titingnan natin, naglagay na po ng 50 billion Wow! Land Bank LBP na pondo para dyan sa Maharlika Investment Fund. Nagpangalan na rin ho ng President and CEO. Nag-appoint na rin ho ng 9 members pero ang na-appoint na ho ay 4 pa lang po na member ng Board of Directors. Grabe pala, mga tambay, ano? Nakapag-umpisa na pala, lagak na. Galing po sa Land Bank ng 50 billion, mga katambay. Itong tinayo po nila, itong Maharlika Investment Fund. 50 billion. At meron na rin po tinalaga rito na presidente at mga members, mga katambay. Nakakagulat po. Napakalaki po palang pera itong Maharlika Investment Fund, mga katambay. 50 billion. Grabe, no? Kaya hindi ho natin maintindihan ano ba talaga ang nangyayari. Nagkaroon ng inaugural meeting noong January 2024. Pero hindi ho natin alam kung ano nangyayari. Mas nalaman pa natin na meron na silang Maharlika official logo. Wow. At ang yung pong design ng logong yan is reflective of the logo again of Bagong Pilipinas. No? Minadali ho ito. Wala ho ito sa legislative agenda. Inaksyonan kaagad ng House of Representatives at Senado. Opo. Pero, ang hindi ko ho maintindihan, bakit wala hong galaw? Yan dapat ang mag-a-attract ng pondo ng investors para magawa ang nais nilang gawin. Tama po si Prof, si Professor, tama po. Bakit walang galaw? Isang taon na mahigit, mga tambay. May pondo na. Di ba? Dapat gumagalaw na po ito, itong investment po. Dahil galing po ito sa government bank. Ang Land Bank. Alam naman po natin, ang Land Bank, bangko po ng gobyerno yan. At galing po sa taxpayer po ang pera ng Land Bank. Di po ba, mga katambay? Nakakagulat lang po. Talagang hindi po yata nila pinuprosige. Mas pinuprosige pa nila, no? Mas busy sila
sa ginagawa po ng Kamara, mga tambay, sa pagpapabagsak po yata ng pamilya Duterte, lalo na ang Vice President. Di ba? Dito sila naging busy. Pero dito sa pera ng bayan, na dito nilagay nila sa Maharlika Investment Fund, abay, tulog silang lahat, mga tambay. Tulog, pati ang gobyerno. Nakatenga lang. May pera pa kaya? Ang tanong ng ni Kamanong, nananatili kay pera kumpleto pa, mga katambay. Di ba? Titingnan mo, ano ba yung investment plan nila? Ang sinabi, ang potential sectors na pwedeng pondohan ng Maharlika Investment Fund ay 7 areas. Una po ay infrastructure, physical, digital, or social. Sunod, energy, oil, gas, and power. Sunod, agroforestry, industrial urbanization, mineral processing, tourism, pang-5, pang-6, transportation, pang-7, nananaginip pala tayo, aerospace and aviation. At supposedly, para dun sa 190 proposed PPP projects ng NEDA. Abay, isang taon na nga ho, no? Mahigit na isang taon na in existence si Maharlika Investment Fund. Wala naman hong sinasubmit na quarterly report. Kahit ho yung oversight ng Kongreso, hindi rin ho nagpa-function. Wow. At walang question. Ano ba talaga nangyari na dito sa Maharlika Investment? Grabe, no? Pati po ang Kongreso at Senado, wala man lang wala man lang investigation din dito, no? Na ano na nangyayari sa pera ng bayan dito po sa ginawa po nilang investment sa Maharlika Investment Fund. Di po ba? It's amazing. Lalagyan mo ng isang napakarami sinasabi mong investment na kilaki-laking pera, tapos patutulugin mo lang. Wala man lang report. Wala man lang kabali-balita ang taong bayan dito, mga katambay. Di po ba? Nakakagulat lang po. Sandali lang po, mga katambay. May kumakatok lang po. Sandali lang po. Salamat po sa paghihintay, mga katambay. Ituloy na po natin. Ito pong ating napakagandang topic po. Itong pera ng bayan, Maharlika Fund, mga katambay. Ito po, pakinggan pa po natin si Prof. Ang sinasabi po nila, lumalabas na hindi naman siya talaga surplus fund. Yung merong savings ang gobyerno, surplus, ginamit para dyan. Hindi po. Anong ginawa sa Land Bank, abay tiningnan lang nila yung earnings ng 2022, ibinaba ang remittance, kasi GOCC ho ang Land Bank, ibinaba ang remittance to zero, na free up yung pondo, yun ho ang linagay sa Investment Fund. Biro mo, ano ho ba ang mandate ng Land Bank? Yan ho, Land Bank, oppose yan nung nag-umpisa, di ba, ang Land Bank para sa agriculture, di ba? Tama, sa agriculture po yan. Nagagamit po yan. Pwede pong gamitin o hiraman o utangan, di ba? Ng ating mga magsasaka at marami pang iba na talaga sa agriculture, di po ba? Pero ngayon, mukhang nagamit nga po pala, mga katambay, ang pera galing sa Land Bank, mga katambay. Unbelievable. Ay, ba't ito kinuha? Tapos ang isa nilang important na areas for investment is agroforestry, no? And industrial urbanization. So hindi ho siya surplus fund. At kung titingnan nyo ang libro ng ating gobyerno, abay mataas ho ang ating utang. Naku. Paano nagkaroon ng surplus? Kaya ang ginawa ho, humanap lang ng pondo to start up yung investment fund. Pero hindi na dadagdag. Grabe, no? Humanap lang talaga ng sinasabing mabilisang pondo kinuha sa Land Bank. Pero sa kabila nun, napakarami nating utang. Di po ba? Unbelievable. Tapos gagamitin mo yung pera dito po sa mga sinasabi nating magagamit nung pangangailangan. Itong sa agriculture natin, di ba? Mga magsasaka natin, number 1, di ba? Ibang klase po yata itong Maharlika Investment Fund. Tapos itetenga lang nila, mga katambay. Nakatenga lang. Wala tayong balita.
Pati si professor walang balita, mga katambay, ibang klase. At hindi kumikita yata, mga katambay, itong investment na ito. Ito, walang kita. Nakatenga lang ang 50 billion. Grabe, no? Tapos, pakinggan natin. Maganda itong bandang huli. Walang pumapasok. Walang pumapasok. Walang report eh. Walang Di ba report. tayo nagmadali? Saan? Ang nakakatawa ho. Grabe. Sus, Ginoo. Nagbigay ho ng budget Opo. nung May 2024, nakasecure siya ng 22 billion budget para sa kanyang corporate operating expenditures para sa 2024. May budget na ho, wala pa silang ginagawa. Ang nakakatawa doon sa budget, pag tiningnan niyo yung sweldo, Wow. nung kanyang president CEO, abay, lumalabas po 2.5 million. Mas Wow. mataas pa siya sa members ng Monetary Grabe, Board, 2.5 million a month. A month. Halos kapantay na ho ng Bangko Sentral Governor. Wow. Pag tinamis mo yan ng 12, ayan ho ay 30 million a year. Sweldo pa lang ng isang tao. Malaki pa siya. So, ang tanong Grabe, natin, ano ba talaga ang gagawin nyo sa Maharlika Investment Fund? Kasi ho, ang promise ng Maharlika Investment Fund, doon ilalagay ang pangpondo para sa malalaking proyekto. Eh wala akong nangyayari. Wala akong tayo nakikita malalaking proyekto. Yeah, tama. Pagkus, ang ginawa nung last year na budget, merong allocation from the government, merong allocation from the foreign na hiningaan natin ng tulong para sa mga proyekto, Nawala. ang counterpart fund ng gobyerno. Kaya ho noong 2024, wala hong big ticket project na uubusan. So, meron kang investment fund, inalsan mo ng counterpart, ano ba ho talaga ang gusto nung mangyari nitong administrasyon na ito? Wala ho kayong matulak na, ito patapos na, ito magsisimula. Kahit nga ho yung pangarap na Bataan to Cavite, Wow. nabinbin ho yan. Yung ating tren, hindi ho yun natapos kasi may problema pagdating mo sa San Jose del Monte, sa Bulacan. Grabe. So, ang ating nangyayari, wala akong tigil at nakikita nyo naman tuwing umuulan, kahit monsoon rain, nagbabaha ho sa Metro Manila. Yan nga ho ang Walang sabi, proyekto. kung talagang infrastructure yan, dapat may nakikita tayo. Ang makikita natin nagbubungkal pagdating ho ng eleksyon, ng kampanya, nako, asahan nyo. This is where your taxes go. During the election, you see them drilling. Magandang daan, pero drill. So magtataka ka dyan sa Grabe pala nangyayari, no? Napakaganda po ng pag-aaral po ng ating makabayan na si Prof, mga katambay. Grabe, no? Yung ginawa po nila. Nakatenga lang po ang pera ng taong bayan dito, mga katambay, itong sa Maharlika Fund. Wala po palang kinikita ito, nada. Tapos may sumusweldo po, presidente. 2.5 million a month, mga katambay. Nagsimula na po ito. Meron na pong presidente, mga katamay, na tinalaga. At I think ang presidente po rito si Rafael Consing, mga katamay, ang tinalaga pong presidente rito, na sumusweldo po ng 2.5 million per month. Paano ilang, kinuwenta na nga ni Prof, di ba? Nasa 30 million po isang taon. Grabe, no? Mataas pa sweldo sa Vice President at sa Pangulo ng Pilipinas, mga katamay. Ito pong Maharlika Fund na yung investment, mga katamay. At meron na po itong pauna na 50 billion na galing po sa Land Bank, mga katamay. At naglabas na rin po ng budget ng another nitong 2024 dahil nga po talagang nagbukas na, nag-open na po. At nag-budget pa po ng 22 billion, mga katamay. Ito pong ating, yung kanila pong bagong Pilipinas. Lumalabas po ito, mga katambay, hindi bababa sa 70 billion ang nakapondo po rito sa Maharlika Investment Fund na wala pong kinikita, nakatenga lamang, makakatambay. At yung sinasabi po na isa rin po sa layunin, lalagyan po itong investment na ito, di ba, sa malaking proyekto ng gobyerno. Pero natetenga. Katulad po yung kasama po sa build ni dating Pangulong Duterte, yung Bataan Cavite, di ba? Yung magkukunik po. Yung magkukunik na napakahaba po sana na bridge o tulay, di ba? Sa ating kasaysayan din, itong Bataan to Cavite.
Walang budget, wala na, natenga na. Pati yung train, yung mga train natin na papuntang norte, nagkakaproblema pa sa Del Monte. Mga katambay, ibang klase, no? Tapos, sasabihin ngayon, ano kaya sasabihin ng mga vloggers, lalo po ang mga detractors po ng ating Vice President, lalo po ng siyempre ni BP Sara, siyempre ating Vice President. At ano kaya ang masasabi rito? 'Di ba? Ano rin po masasabi rin kaya ng dating Pangulong Duterte dito po sa nangyayari po, yung kanyang mga bill. Pero ngayon, ang pera po, no? Kung nilalagay po nila, nawawala ang pera, hindi maipaliwanag ngayon dahil hindi natin alam kung kumpleto pa itong pera ng Maharlika Investment Fund. Kasi hindi naman po gumagalaw eh. Di ba? Nakatenga lang. Walang kinikita, walang report. Pati po ang Kamara at ang Senado, wala po silang, hindi man lang nila ito iniimbestigahan. Dahil lumilipas po ang panahon. Magdadalawang taon na po. Lalagyan mo ng pondo, lalagyan mo ng budget, pero hindi kumikita, hindi kumikilos. Pero may pinasusweldo tayo rito, ha? May pinasusweldo tayo. Ang sinabi lang ni Prof, yung president, paano pa yung mga member? Siyam po ang ilalagay na member. Gaano rin po kalaki ang kinikita nun? Yung presidente, kumikita ng 2.5. Paano po yung mga members? Milyones din na kinikita nun. Mga katambay. Di ibig sabihin, itong nilagay natin pera natin dito, pera ng taxpayer, di ba? Dito sa Maharlika Investment Fund, pasusweldohin mo lang sa mga tauhan nito, dito po sa binuo, nitong magpapatakbo kuno, nitong Maharlika Investment Fund, mga katambay. At wala po tayong nakikita. Kasi yung matatalino nating mga kababayan at mga political analyst natin na makabayan, katulad po ni Prof, talagang nagsusuri po yan. Di ba? Sinasaliksik nila dahil pera po ng bayan yan. Pera ng taxpayer yan. Bagay, hindi naman tayo magtataka. Dahil nga nagkakanda leche-leche na po ang pera ng taxpayer. Dahil yung flood control lang, di ba? Nabubunyag na po ngayon, di ba? Dahil napakalaki po ng ipinopondo po natin sa flood control pa lang, ha? Taon-taon, daan-daang bilyon po ang pondo po ng flood control. Pero, hindi po maipaliwanag ngayon. Dahil wala nga mga proyekto eh. Di ba? Wala, nakatenga. At ito rin mismo, pumutok, di ba? Sa Bicol, magkano yung pinapuputok ngayon doon? 61 point something, mahigit 61 billion. Pero nilubog po. Pero may flood control po ron na proyekto dahil meron pong budget na 61 billion sa Bicol pa lang. Tapos itong Maharlika, magkano po ang binabudget po nila rito? Pinopondohan po ito dahil nag-release na po ito. Di ba? Sinabi ni Prof sa Land Bank, 50 billion na agad ang nakuha. Sa kabila ng mataas ang utang natin, napakataas ng utang natin, mga tambay. Grabe. Tapos ito, dinagdagan pa ng 22 billion. Tapos yung sinasabi po nila na makakatulong po na mga sa sinasabi dito, kaya isinama nila dahil nga, siyempre po, Maharlika Investment Fund ito. Pwede po pati po ang foreign dito ay po pwedeng mag-invest dito sa Maharlika, investment fund. Pero yung counterpart natin sa foreign, nagka-problema pa, mga katambay. Ganon katindi. Paano tayo kikita niyan? Di mo ba? Nada. Tapos lalagyan mo ng sinasabi mo na ito yung nakapaloob dito sa iyong Maharlika Investment Fund. Ito yung mga nakapaloob, di ba? Katulad ng sinasabing aerospace and aviation. Grabe, no? Grabe. Kakaroon na tayo ng aerospace and aviation sa bansa natin. Tapos yung transportation, sinama rin, di ba? Yung tourism. Tapos yung mineral processing, di ba? Energy, yung infrastructures. Wala nga eh. Tapos yung agroforestry. Marami po grabe, no? Pero sa dami po ng nakapaloob po dito sa Maharlika Investment Fund, mga katambay, walang kita. Walang nakikita ang mga Pilipino rito. Walang report, ha? Walang report ito. Kaya nga di po ba nagtatanong tayo,
Halos sa mga vlog po natin, tinatanong natin, ano na kaya nangyari sa Maharlika Investment Fund? 'Di ba kayo din po mga katambay, tinatanong din po ninyo? 'Di ba inaalam din po ninyo mga kababayan? Dahil nga po nagkakalabasan na po ng baho ngayon, 'di ba? Dahil nga natutuklasan na po ng mga Pilipino, katulad po na inyong lingkod at katulad din po ni Vice President Sara Duterte, ang napakalalaking numero na para yatang nakukurap. 'Di ba? Dahil mismo 2 tao lang po ang nagpapatakbo, ang talagang nagma-manage lalo sa kaperahan ng ating bansa, ang speaker at ang saldiko na nagkakaproblema po sa Bicol ngayon dahil taga Bicol po 'yon. 'Di ba? Ngayon kailangan niya ipaliwanag sa taong bayan 'yon, yung 61 billion mahigit na flood control doon po sa Bicol, yung project po ron. At kasama po ron mga congressman. Marami pong congressman doon. Alam naman natin ang mga congressman, nangunguna sa mga proyekto yan. Lalo sa mga probinsya nila. Di po ba? Trabaho ng congressman yan. Dahil malaking pera po yata yan. Di ba? Kumikita po yata sila riyan. Di po ba? Karamihan. Kontrolado pa ng mga congressman, yung mga kontraktor niyan. Baka nga mga kamag-anak pa nila nakalagay riyan eh. Yung mga kontraktor, di ba? Grabe po yan. Katulad po nito mga katambay. Saan kaya pupulutin ito ngayon mga katambay? Naglagay ka ng isang investment na pera ng bayan, di ba? Pera ng taxpayer ito. Dahil mismo saan nagmula ito? Pera po ito ng Land Bank. Alam naman natin ang Land Bank government bank 'yan na pinagkukunan po talaga 'yan, di ba? Lalo sa ating mga magsasaka at marami pang iba. Di po ba? Pero kukunin mo lang tapos itetenga mo lang dito sa sinasabi mong maganda at makakahingkayat at kikita pa ang gobyerno. Pero nakatenga, nada. Di po ba? Ibang klase po tayong magnegosyo o maglagay ng isang fund o ng isang Maharlika Investment Fund. Di po ba? Ibang klase po tayo. Maglalagay tayo ng isang damukal na pera pero nakatenga lang tapos magpapasweldo tayo ng napakalalaking milyon dito sa itatalaga natin magpapatakbo nito. Presidente pa lang 2.5 million na a month. Grabe, no? Ibang klase. Tapos ipagmamalaki ng bagong Pilipinas. Napakaganda ng mga proyekto. Nagtutuloy-tuloy ang proyekto. Pero yung malalaking proyekto, yung build, walang pondo. Hindi natuloy. Kailan nila itutuloy yun? Hanggang pangarap na lang. Kaya pala hanggang pangarap na lang. Pangarap ko sa Pilipinas, walang Pilipinong magugutom. Pangarap. Pangarap ko sa Pilipinas maging world class ang Pilipinas. Pangarap. Kasi hindi matutupad eh. Una-una, nagkakaproblema na tayo sa kaperahan. Di po ba? Bakit nga tayo hindi magkakaproblema? Hindi pa nga maraming major na problema ng bansa eh. Nagkakaproblema na nga tayo, di ba, sa pera. Ito nga, 2 bagyo lang halos ang pinoproblema natin sa Luzon. May parating pa. Ngayon, panibagong problema na naman natin dahil may bagyo na naman parating. Di ba? Ito, katatapos lang ni Christine, napakarami pong naperwisyo. At hinahanap po natin dyan ang flood control. At namumblema na rin po ang ating pamahalaan dahil nga kailangan na daw po natin ng response o tulong na manggagaling sa foreigner o sa foreign, sa mga bansa. Di syempre kasama China dyan na kailangan natin hinga ng tulong ngayon sa kabila ng galit na galit tayo sa mga incheck at gusto pa nating girahin. Ang bihira. Paano pa kaya kung tayo girahin? Sa bagyo pa lang namumblema at kumakamot na ulo. Di ba? Kumakamot na ulo ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi na alam at nagtatanong na kung ano gagawin. Mga katambay, biruin mo yon. Pangulo ko ng Pilipinas. Napakaraming pera ng Pilipinas. Namumblema tayo ngayon. Samantalang nung panahon ni dating Pangulo, naidagdag ko lang, never tayo nang hingi sa foreign, di ba? Kasi nga, napakahirap din kasing manghingi o sinasabing tulungan ka ng isang foreign country kasi meron ding mga meron ding mga usapin na mamaya hindi papabor sa iyo. Humihingi ng pabor. Mga ganun di ba? Hihingi ng pabor sa iyan na ang Pilipinas ang nagiging agrabyado, di ba?
Ano nangyari? Ang Amerika, di ba? Napasok tayo, napakarami na po nila pandigma sa atin ngayon. Ay nabigyan ng pabor. Ganun lang po yun eh, di ba? Bibigyan ka ng pabor, di ba? Ang mabigat lang po ito, nangyayari po sa ating bansa. Napakarami po ngayon pera ang pinag-uusapan po ngayon. Magtatatlong taon pa lang po ang bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos Jr. Pero nagkakaganito na po ang numero ng pera na natutuklasan po natin sa Kongreso. At tapos ito, Kongreso rin po. Dahil ito po minadali po nila ito mga katambay. Napakabilis po ng pangyayari dito para po ito maging batas. Itong Maharlika Investment Fund, di ba? Gigil na gigil dito. Lalo-lalo na pinupus po ito ng dalawa, di ba? Ng speaker at ng ng anak ng presidente si Sandro Marcos, mga katambay. Grabe, no? Pero ngayon, nakatingga lang, sa kabila na lagyan mo ng isang damukal na pera, wala lang. Ang kinakatakot lang po ng mga kababayan natin, ang kinakatakutan lang natin, yung may pera pa kaya yan? Kumpleto pa kaya pera nilagay riyan? Para kasi hindi na pinag-uusapan yan eh. Di ba? Wala na yan eh. Parang nabaon na yata sa limot yan eh. Dahil wala na. Pati mga media, mainstream media, wala kang dyan. Wala tayong maririnig. At wala rin tayo naririnig sa mga political analyst, di ba? At yung mga detractors, di ba? Mga detractors ng mga Duterte. Di ba? Wala tayong naririnig at hindi po nila pinag-uusapan 'yan. Lalo yung mga abogado, may mga abogado pong mga detractors po di ba? Saka yung mga analyst, Wala po silang ina-analyze diyan o ina-analysis dito po sa mga pera na dapat ay pag-usapan dahil pera po ng taxpayer. Ito pong mga vlogger na panatiko po at mga bayaran po yata ng ng gobyerno ha. Meron po kasing muugong niya, mga Gcash, saka mga Simada vloggers. At yung mga sinasabing may mga abogado pa raw, may mga broadcaster pa yata, mga katambay. Nagtatanong lang si Katambay Manong. Mahirap naman po kasi kung hindi tayo magtatanong, baka mamaya totoo naman. Hindi naman totoo. Di ba mga katambay? Kaya dito, hindi po tayo nanalo rito, mga katambay. Dito po sa nangyayari po na pinapasok po ng ating gobyerno, ito po, katulad po nito, napakalaking numero at ito'y wala lang, nakatenga lang at napakaraming korupsyon mga katambay na natutuklasan po natin sa institusyon lang po ng Kamara at Senado. Napakatindi na po diyan. Natuklasan natin yung kanilang MOOE, di ba? Yung mga extraordinary expenses nila, liquidation by certification lang. Isang napakalaking corruption din po yata 'yan, di ba? Na wala ring public hearing ang mga pera niyan, mga pondo niyan nanggagaling sa taong bayan. Wala. At yung natuklasan din ni Vice President niya, Sara Duterte, yung ginawa po sa DepEd nung siya secretary, na nilagyan po ng extraordinary na billion-billion. Tapos pumasok na naman itong flood control na project. Nasaan na? Di ba? Yung isang damukal na pera, wala rin ngayon. Na parang iniimbestigahan din ito mga tamay. Sila rin na mag-iimbestiga. Magiging lang ito, moro-moro lang po ito. Ang kalalabasan lang po ito, yung sinasabi pong trial by publicity lang po ito. Para lang sila sumikat, mga tambay. Di po ba? Kaya kawawa po ang taong bayan dito. Talagang wala man lang. Sino kaya? Sino kaya ang talagang mag-iimbestiga rito na hindi moro-moro, mga katambay? Sana man lang, meron naman tumayo rito at talagang panindigan at talagang tuklasin kung talagang itong Maharlika Investment Fund, talagang investment pa ba ito? O ang pera ng taong bayan dito hindi nawawala at hindi tinatangay ng bagyo, hindi tinatangay ng baha, mga katambay, katulad po ng flood control, mga katambay. At ang nakakalungkot, meron pa, sa kabila ng napakalalaking numero na pinag-usapan natin, pero meron din nakakapasok din Nabanggit ko lang, idadagdag ko lang. Droga, nakakapasok na, mga katambay. Ang droga sa Malacanang, mga katambay. Nakakapasok na. Meron na pong parang nagsusupply yata ron, mga katambay. O kaya, kumukuha ng supply. Alis sa dalawa yon. Nakakalungkot. Tapos, saan kaya dadalhin ng ating bansa, mga katambay? Dadalhin lang tayo sa mga napakagandang salita.
yung release, yung napakagandang mabulaklak statement, mga talagang puro sinasabing ito na. Ito ang pupuntahan ng ating bansa. Napakaganda dahil napakabulaklak magsalita ng ating Pangulo. Di ba? Nakita niyo naman po, napakagaling mag-release ng kanyang mga statement. Nakala mo lahat ay totoo. Pero sa kabila nun, matutuklasan mo, lahat yata ng pinapasok ng ating bansa, hindi tayo kumikita. Lagi tayong lugi. Ang mga proyekto natin na pinagmamalaki po, ang mga proyekto na ginagastos natin ng bilyon-bilyon, naku po, patawarin mga katambay. Nakakagulat po. Kaya po, ang gagawin na lang natin, wala pong kumikilos mga katambay Sino kikilos? Di ba? Kontrolado ng gobyerno ang lahat. Wala kumikilos Walang nagre-react. Wala man lang tayong mga sinasabing yung ating mga malalakas na puwersa man lang. Wala Mga lahat tulog. Di ba mga tambay? Hindi nyo ba napapansin? Lahat tulog. Pati ang ating mga sandatahang lakas, parang wala lang. Ang ating mga kapulisan, wala lang. Parang wala lang po sa kanila ang nangyayari po sa ating bansa. Parang tayo lang po at yung ating mga makabayang mga political analyst, sila lang po, tayo lang ang nakakatuklas ng nangyayari po yata. Pero yung mga sinasabing bantay o yung sinasabing sana sila yung makakita sana itong may kakayahan para mabago pa at mapigilan pa ang nangyayari sa ating bansa dahil nga dadalin tayo sa kawalan nito at ibabaon lang tayo sa sobrang utang nito na wala naman nangyayari. Kasi nangungutang na wala naman po nangyayari sa ating mga proyekto. Utang lang tayo ng utang. Sino po magiging kawawa nito sa bandang huli? Hindi naman sila Tayo magiging kawawa nito dahil tayo ang nababaon sa utang. Sila naman, dumadami naman ang kanilang kayamanan. Tayo, sa atin ang utang, kanila ang kayamanan. Di po ba? Tayo ang talo. Kung hindi naman ito pipigilan, di 6 na taon tayong dadalhin nito sa sobrang napakalaking utang. Sila naman, yung kanila naman, sobrang kayamanan naman. Kaya hindi nagiging parehas po ang labanan ng ating bagong Pilipinas yata. Yung sa kanila lang ang nabago. Yung sa mga Pilipino, hindi na bago, lalo yung nasa middle class at mahihirap. Di mo ba? Agrabyado ang sambayan ng Pilipino sa mga ganitong diskarte po yata ng bagong Pilipinas. Nakakalungkot, di ba? Muli po, mga katambay, maghihintay po tayo ng pag-asa. Lalo po, matagal-tagal pa ang halalan ng 2028. Sana mapigilan po ito. Itong mga ganito pong natutuklasan po ng natin, tayo po, na mga nagsusuri, kasama ang ating mga makabayan na political analyst, sana mapigilan. Sana. Muli po, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na programa, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribes and comment. Maraming salamat po sa inyo mga katambay at ingatan po tayong lahat mga katambay. Sa muli, paalam, bye-bye.